Maraming salamat, Santino. Siyempre, Bo. Malakas ka sa akin eh. Tsaka, malakas din ako sa'yo. Santino, lagi mong tatandaan, hindi ka dapat mamili ng tutulungan mo. Kahit hindi mo kilala, basta kailangan ng tulong, dapat bukas ang puso mo para damayan sila. Yes, bro! Amen! Dahil akala nga nila, si Santino nakakapagpagaling, lalo na ang daming matatanda na pumupunta dito. Mula noon, Santino, nung ikaw ay kinonsider na parang santo, naalala mo ba nung 7 years old ka na bakit ang daming lumalapit sa'yo, hinihipo ka, ganyan? Di ko nga rin po alam, parang feeling ko, na-embody ko na rin siya eh. Di pa ako aware kung ano yung nangyayari. Kaya po, may lumapit sa akin na maglolo. Yung lolo niya ay bulag. Santino, pagalingin mo ako. Bakit pa ko siya papagalingin? Naalala nyo ba itong simbahan na nasa likod ko? Ito yung San Guillermo Church sa Bacolor, Pampanga. Kung saan dito tinaping ang teleseryeng May Bukas Pa noong 2009 hanggang 2010. Oo, umabot po kami ng isang taon. Yes, kasama po ang inyong lingkod, si Mang Ato. At ngayon, bibisitahin natin. Wala lang, magre-reminisce lang, magbabalik tanaw lang ng ating nagdaan 16 years ago. Tara! Kung mapapansin niyo no, dito ay lubog itong simbahan na to. Ito yung parang attraction dito eh. Yung kalahati ng simbahan lumubog because of lahar. Yes, kaya pansinin niyo. Ayan no, tinan niyo yung bilog na to. Dapat yan mataas yan. Inuka na lang yata itong bukana ng simbahan para mapasukan ng mga tao. Tara, pasok tayo. Thrice a week kami mag-shoot dito, mag-taping dito. MWF. So dito naman, tinan niyo oh. Lumubog talaga itong simbahan na ito sa lahar. Hindi lang naman ito, pati yung mga bahay sa labas na damay din. Kaya tinan mo, ito mataas to. O, mababa ngayon. Di ba, abot na abot mo? Kasi talagang iniangat lang yung simbahan. Kaya kung makikita nyo, no? Ayan, o. Look, yung simbahan. O, inangat lang to. Kasi nga, malapit na siya sa tuktok nung ito ay ragasain ng lahar nung 1991 nung pumutok ang bulkan ng Pinatubo. Medyo malaki na in-improve nitong San Guillermo Church dito sa Bacolor, Pampanga. At dito nga kami nagtitaping noon ng May Bukas Pa. Oo, natandaan niyo yun? 2009 hanggang 2010, isang taon kami sa ere na talaga namang kinagiliwan ng mga matatanda, ng mga bata, itong serye na ito. Ayan, kaya napasyal tayo ngayon dito para i-reminisce, ika nga, yung nagawa sa buhay ng mga tao na itong May Bukas. Santino? Mga to. Kayo na ba yan? Oh my God! Santino, ang laki mo na! Dati naka-shorts ka lang, nakaki. Naka-white shirt ka, ang laki mo na! Huwag po kayo masyado mahingin sa simbahan tayo. Ay, sorry po. Sorry. Magalit yung kausap ko. Ay, sorry. Kausap mo? Sino kausap mo? Kausap ko po si bro eh. Si bro? Opo. Ay, oo nga. Alam mo, hanggang ngayon, di pa rin namin nakikita si bro. Nakakaloka ka. Ay, si Aling Baby po, kumusta na? Eh, si Aling Baby, ayun, hindi na siya baby, malaki na siya. Lalong lumaki. Si Aling Baby mo. Aling Baby? Oo. Mas malaki pa siya? Oo. Uy, Kamusta po yung bigasan nyo? Di ba may bigasan kayo? Wala na. Wala na. Naano na rin kami. Pinaalis na rin kami doon kasi nga yung mga chismosa. Oh, yung tatlong chismosa. Lagi na lang Oo. mga marites. Pero sandali muna. Lagi mo kausap si bro. Opo, kakatapos nga lang namin eh. Baka naman pwede mo naman akong i-tour dito. Sige po, papakilala ko sa inyo. Ay, Tutur ko po kayo dito. finally, mamimita natin si bro. Ayun siya oh, yung puso.
Ay, oo nga. Sandali, ikaw nakakausap mo kami na. Parang nararamdaman lang namin siya, ikaw nakakausap mo din. Hindi, secret lang po kasi yun. May kami, channel kami na kami lang nakakapag-usap eh. Ayan, Diyos ko. Naalala niyo ba, may bukas pa? Ay, kung hindi, ako na po magpapaalala sa inyo. Ito po yung teleseryeng napakasikat nung araw na originally, ang may bukas pa ay 8 linggo lang. Gano'n lang siya kaikli. Ganun lang sa kaikli. Wala lang, tinitesting the waters lang ng ABS-CBN noon. Kung tatanggapin yung pagbibigay ng hope, ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Grabe ang pag-click Tanggap nung ng mga pagtanggap ng mga tao doon, ano? Opo. Kaya, naging 1 year. Almost 1 year and 4 months po ata yung running time. Oo, niya. yung meron pang second season, third season, fourth Tapos season. ang dami pong naging guests, ganyan. Oo, di ba? Diyos ko. Halika na, ituro mo naman Ako, ako. halika. Si Santino, si Zijan Halika kayo, Haranilla. pagdadasal ko kayo. Hello po. Hi. Hello po. Ano po? Nag-extra. Nag-extra po kayo? Parang, wait lang ate, parang namumukhaan ko kayo. Si My Love, yung nagtitinda ng kwek-kwek. Sabi na eh, parang, Totoo ba? parang, ganyan na yung ipin ni ate dati. Opo, totoo po. Nag-extra kami. Oo nga. Oo, di ba? Ganyan po po yan. 2009. 4,000. 2000. Andito rin kayo? Oo, tinan mo naman ha. Ito yung mga lumang tao, andito Andito pa pa rin sila. din. Antik Oo. na. Sandali muna, Santino. So dito natin tinitape to. Saan yung lumalabas na kwarto mo? O yung mga kwarto ng mga kaparian? Yung kwarto ko po, dito yung Dito. way niya papunta Ayan, dito. o sige. Pero dito po sa ano na to, dito syempre pag may mga misa, kunyari Misa, na scene, Oo. tapos dito rin yung kumakanta po yung maraming artista nun dati na Oo, wala nag-guess. pa po ako masyadong memory pero parang medyo vivid lang sa akin na kumakanta yung mga artista. Like hindi ko pa talaga sila kilala kung sino yung mga kumakanta na yun pero Oo. yun yung time na patay na ata si Santino. Oo. naku, Tapos dito po, naalala ko, balik tayo. Ito yung scene na tumatakbo ako tapos dito sa hinahabol- hanger. nakabrief si Santino. Tapos dito po yung hinabol ko yung manok. Dito yun. Yung, Santino! Yung sumigaw si Tito Dominic. Dito po yun. Hinabol ko yung manok. Grabe, ganito ka makaliit. Parang isa sa mga pinakauna ko pong eksenang ginawa. Okay. Ano pa yung memory mo dito sa pinaka-kumbento nyo? Dito, dami ko pong naalala eksenang ginawa. Tipong mga pagpupulong ng mga pare. Oo. Yan, dito tayo. Ano naman ang mga eksenang ginagawa Dito po specific, nakaset up yung kama ni Santino dito. Ito. Sa pagkakaalala ko ito po yan. Oo. Kasi yan, cameras, tapos, yan, ito nga, ilaw, dyan palagi. Dito kami, naalala ko talaga pag may mga iyakan scene, kami na Tito Dominic, Tito Lito, dito Tsaka po si namin ginagawa. Jaime Fabregas. Opo, dito. Si Father Anthony, dito Oo. namin siya ginagawa. Yan, dito sa munting espasyo na to. Tapos, ito hindi pa ganyan siya kalinis dati. Talaga? Opo. Parang tambakan pa siya. Pag pupunta ako dito, pag binabalik-balikan ko po itong simbahan na to, binabalikan ko rin talaga itong kwarto. So you mean, bumabalik-balik ka rin dito? Opo, pupunta po ako dito. Anong ano mo? Parang tuwing kailan mo nararamdaman kailangan mo bumalik dito? Every year po, napunta po ako, nabisita ko once a year. Parang naging panata mo na rin? Opo. Oo. Or kunyari, galing kami dito sa North Banda, tapos madadaanan mo tong San Fernando. So, parang niyaya ko yung mga kasama ko. Tara, daan tayo dito minsan. Oo. Mapakita ko sa inyo, tapos tinutour ko rin sila. Pag andito ka, marami kang sinasama rito, tapos pinapakilala mo, 7 years old pa lang ako, dito na ako nagtitaping. Oo, mga ganyan. pinsan ko, dito ko po kinikwento sa kanila yung experience ko nung bata pa ako, gano'n. Grabe. Yung mga no? naalala ko lang. Oo, Diyos ko. 7 years old pa lang noon si Santino. Yes. Ngayon, 23 years. 23, 23 years old na siya. So, saan naman yung yung lagi mong kausap si Si bro? bro. Ayun, sana may daan po dito. Itong mahaba po na to. Ito. Naalala ko, unang-una kong naka-eksena si Christine Reyes. Tapos kilig na kilig ako sa kanya dati kasi crush na crush ko siya. So dito yun, dito, ito mismo pong eksena na to. Oo. Like ako to, tapos ayan, nakaharap ko siya. Tapos yung mga pare nasa likod, tapos inaasar nila ako, gano'n. Tapos, ito naman, dito ka lagi. Ito dito yung mga parang sa production people naman to. Opo, Tsaka dito yung- minsan yung mga tent ko Tent. nandito eh. So, itong lawak ng San Guillermo Church, ano mga nakikita mo dito noong araw nung sinushoot natin ito? Sa pagkakaalala ko, dami mga bus dito lagi eh. Kasi
Either may nag-field trip or may mga bumibisita na galing pa sa ibang lugar dahil akala nga nila si Santino nakakapagpagaling. Lalo na ang daming matatanda na pupunta dito, ganyan. So, imagine, ito yung lawak nung lote dito sa San Guillermo. Grabe yung mga nakaparadang bus dito. Wala pa po ito dati, no? Ito po, no? Wala pa po yan. no? Tapos, meron pang ibinababang mga naka-wheelchair, Mhm. mga nakasaklay. Yung minsan meron pa ako nakita mga hospital bed na, yung parang Yung naka-stretcher. stretcher na. So, aware ka ba nun na ba't maraming nagpupunta rito? Anong pagkakaalam mo nun? Honestly po, nung edad ko na yun, mga 7 ako, wala Oh. pa po akong, Idea. parang di pa ako aware kung ano yung nangyayari. Kaya po, parang sinasabi ko nga na if ever may babalikan ako sa buhay ko na tipong yung aware na ako talaga, siguro nung mga panahon na yun, parang gusto kong ma-realize kung ano ba, bakit grabe ba yung impact nung palabas na yun sa mga tao. Mm-mm. Kasi naririnig-rinig ko na lang yung mga kwento na okay, grabe nga yung impact niya kasi nga ganito siya, like hope. Tapos yung syempre sa Filipino, yung mga relihiyoso tayo, so Mm-mm. sasama yun. Kaya gusto kong balikan yung gano'ng experience na okay, aware na ako sa mga nangyayari. Oo. So, noon, nasashock ka ba na parang, ba't ako tinatago ng production? Ba't hindi nila ako pinapakita doon para hipuin lahat yung mga gusto magpahipos kay Santino? Kasi, yung role ni Santino dito, ano bang role mo dito? Bakit nagpupuntahan sila? Hindi kasi po kumbaga hulog ako ng langit daw. Kasi nakakausap ko si bro, Mm-mm. tapos nakita nila nagmimilagro ako, nakakapagpagaling ako ng mga pilay, or kung ano mang sakit, gano'n. Tapos yung the way siya magsalita, parang anak ng Diyos. Kasi sobrang bait niya, gano'n. Oo, tapos? Tapos yun, kaya po siguro na hook yung mga tao na akala nila nakakapagpagaling, totoo. Oo, Kaya kasi sila- yun ang una mo kasi exposure Opo, no? opo, yun. So, kaya dito nagpapasyalan yung mga bus dito, field trip, ginawa nila itong parang tourist attraction. So, kapag nakakakita ka ng mga ibinababa rito, naka-wheelchair, may mga may sakit, anong naalala mo na ginagawa mo? Naalala ko po nun kasi parang bilang bata, akala ko laro lang siya. Oh. Parang enjoy lang ako ganyan. Tapos yung mga matatanda na pupunta dito, binibigyan nila akong chocolate. So, sige, tanggap lang ako, tanggap. Kasi nga, bata, chocolate. Parang di ko pa po inisip talaga yun, bakit ang daming tao or Oo. bakit sila nandito, ganyan. Basta ano lang ako, laro lang yung pakiramdam po. Ganun. Oo. Pero merong nagpapahipo sa'yo, hinihipo mo ba yung mga may sakit? May kwento ako. Dito banda sa spot na to, merong tindahan lagi na pinagsushootingan sa harap lang ng simbahan. May lumapit sa akin na maglolo. Yung lolo niya ay bulag. Tapos, yung apo niya, parang lumapit bigla sa akin. Hinawakan niya yung kamay ng lolo niya, then pinahawak sa akin. Tapos sabi nung apo, "Lo, ito na po si Santino." Tapos sabi nung lolo sa akin na bulag na, "Santino, pagalingin mo ako." Yun pala, pinapakinggan niya lang yung, sa TV lang yung boses ko. Kasi nga po, di siya nakakanood. So, familiar siya sa boses ko. Tinuro nga nung apo niya kung sino yung hahawakan, ganyan. So, parang binabalik-balikan ko yung istorya na yun sa isip ko na hanggang ngayon nakatatak pa rin siya sa akin. Dati, bakit pa ko siya papagalingin? Pero ngayon, ganun pala Doktor talaga yung, totoo pala yung yung impact na yung nagawa impact, mo. opo. Sabi ko, ang intense nun. So, mula noon, Santino, nung ikaw ay kinonsider na parang santo, naalala mo ba nung 7 years old ka na kahit saan ka magpunta, kahit hindi ka nagtitaping, bakit ang daming lumalapit sa'yo, hinihipo ka, ganyan? Di ko nga rin po alam, parang feeling ko, na-embody ko na rin siya eh. Kasi sa tagal nung paggawa ko nung teleserye, siguro dahil subconsciously, parang na-embody ko na rin na okay, dapat maging mabait ako sa mga tao, like maging kahit as Zijan, dapat maayos pa rin yung pakikitungo mo sa kanila, ganun. Na yun, marespeto. So, may pressure sa'yo na kailangan behave ako kahit wala na yung may bukas pa. Kailangan gumawa ako lagi ng tama, hindi ako masangkot sa mga issue, ganyan. So, may pressure sa'yo. Di naman po pressure, parang ano lang, mas naging ako lang. Kasi nga po, na yun, na-embody ko siya nang hindi ko inaakala na, madadala ko siya kahit kahit tapos na yung teleserye. Na parang natuto ko mas maging makatao. Tama, Ganon. tama, Mas oo. maging makatao ka lang. Actually, mula nung gawin natin tong may bukas pa, naging tourist attraction na talaga itong San Guillermo Church. Ayan, tinan mo yung mga tao, ayan. Ay, hello po. Hi! Kilala nyo ba siya? O, saan siya dati lumalabas?
Santino. Santino, sabi na. O, di ba? Sabi nga po nila, pag yung mga lokal daw dito sa Pampanga, kunyari magsisimba, tuturo sa tricycle. Oh, doon tayo sa simbahan ni Santino. Meron ng ganong Opo. matatak. Sobra yung nagawa ni Santino at ng may bukas pa para maging tourist attraction itong San Guillermo Church. Yeah. So dito, sa opisina ng simbahan, anong memory mo rito? Dito po naalala ko yung eksena na una o basta po mga unang panahon na naggagamot si Santino. Ang dami dito, parang Ay, nagkaroon ng oo, outbreak. may pila. Ako may pila dito. Tapos, doon po Tama, yata ako sa tama, taas. naalala Basta ko po yun. basta nandito lang yun eh. Oo, dito, Ang grabe. daming magpapagamot, Oo. ganun. Mula nang marami ka napapagaling doon na nagnisawa ng mga bus na sakay ng napakaraming tao. Yeah, Grabe, nandito dahil sila. itong, oo nga yung eksena rito na pila-pila sila nagpapagamot kay Santino. May Hipo-hipo lang Opo, na gumagaling, no? gumagaling. Tapos, saan yung bahay ni Mayor? Yung na hindi alam ni Mayor, ikaw ang anak niya. Bahay ni Mayor. Actually, yung bahay ni Mayor, ito lang po, literal na kapitbahay lang. So, lalabas na tayo ng simbahan dahil papunta tayo ngayon sa Bahay ni Mayor. bahay ni Mayor. Ayan, di ba? Magkakapit-bahay lang dito yung Ito mga location. Kunyari, pag galing sa simbahan, babaklas na sa bahay ni Mayor. Lakad ka lang dito. Ito na. Baklas na. Ito na yung bahay ni Ayan na. Mayor. Yan yun. Yung Bahay ni Mayor. So, hindi na kami makakatok dito. Hindi ko po sure kung may nakatira pa ba dyan o ano eh. Meron nung isang araw nandito, parang mini-maintain lang nila. Dito ang daan nyo pag kakausapin mo si bro. Opo, dito. Pero hindi pa po siya ganito ka ayos dati. Like wala pang mga ganyang Grills? gate, wala pa pong ganyan. Tapos wala pa pong arko. As in, sobrang laking space lang po niya. Dito ako nakausap yung nanay ko, si bro. Ito yung Dito, bahay po dito mo na yun. kinakausap ang nanay mo. Opo, ito isa sa mga puntod na yan dyan. Oo. May set up sila na puntod. Tapos, Tingnan natin kung malinaw pa ang memorya ni Santino. Sino ang gumanap na nanay mo? Chinchin Gutierrez po. Si Chinchin ba? Opo, si Miss Chinchin. Tapos, yung anak ni Dina Bonnevie, si Timothy. si Timothy, malaki na. Si Rico. Siya naman si Rico. O, saan dito yon? Ayan, ito po. Alam ko ito po yung dating bahay na yan. Tapos kulay pula yung bubong niyan. Tapos dito po banda yung kubo. Pero talaga may kubo. Wala po talagang, setup lang po na kubo. Setup lang. Kung saan ko nakakausap si bro, dinadalan ko siyang saging o kung ano man. Oo. Or pag umiiyak si Santino, dito siya tumatakbo, ganyan. Oo. Hindi ba ito laging na-shoot? Ito, Hindi. Hindi, dito po banda. Yan po, ito pong side na to, naalala ko. Ayan, Diyos ko. Tinan mo naman ang ating pagre-reminisce, no? Naalala ko pa medyo vivid pa po sa utak ko eh. Diyos ko. Naalala ko pag every time po na Hindi nila gusto na namatay ka. may monologue. Dito po yung monologue ko eh. Kasi kinakausap ko lagi si bro. Oo. Lagi ako kinakabahan pag may monologue. Kasi hindi ako marunong magbasa. Ano ang natapos sa kurso? O hanggang ano yung na-attain mo? Senior high school lang po yung natapos ko. Hindi ko pa po tinuloy yung college ko. Because? Ah, Time? opo, time din eh. Tsaka, syempre, gusto ko rin pag-aralin mo yung mga kapatid ko habang natrabaho ako. Ganun. So natupad mo naman yun. Na-achieve mo yun na naman paaral. Ilan yung mga kapatid mo na napaaral mo? 3 po. 3? As in, Apo. napatapos mo? Yung sumunod po sa akin, natapos niya na yung course niya ngayon. Tapos yung bunso po namin, ongoing pa po yung schooling niya. Oo. Ngayon. May fulfillment sa'yo yun, ano? Yung Oo naman po. okay lang na hindi ako makatapos basta kayo ang makatapos. Opo, tsaka gusto ko naman yung ginagawa ko eh. At the same time, Oo. yung nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko, kung ano yung pinoprovide ko na pampaaral sa kanila, doon ko kinukuha. Tapos yun, ano lang po, trabaho lang ng trabaho. Pero ngayon, hindi na ganun masyado yung attitude ng mga bata. Yung mapaaral kapatid. Wala. Di ba? Wala na. Di Iba rin buti, po. old school ka eh. Opo, iba rin po talaga siguro pag yung, ewan ko po, sa pagpapalaki rin talaga siguro Ah, sa akin talaga. Oo, tama. Na pag ganun ang in-instill sa utak at Utak mo. puso mo lalo na ng lola mo. Oho. Bakit lola? Asan dito yung parents mo? Yung lola ko, yung lagi po nag-aalaga sa akin that time kasi separated na po yung parents ko simula bata pa ako. Oo. Kaya siya na po talaga yung, sumasama-sama sa akin. Siya yung nag-udyok sa akin na mag-audition. Oo. Yan, sa mga commercials noon, bago pa yung may bukas pa. So, yun po, siya po talaga Lola yung, mo talaga. Lola mo sa dad side. Yes po, siya po yung dahilan. Oo. Kung So, bakit ako nandito. how's your dad and your mom now? Sa ngayon po, okay na po sila. Mm. Hindi naman sila
na yung kabalikan, pero mas civil. Civil, Hindi pong pag magkakasama kami, okay lang na andyan siya, Ah. andyan yung papa ko, andyan yung mama ko. Pero wala na yung parang bangayan, wala na, matatanda na rin kasi sila eh. Ikaw ba minsan yung role mo na Santino na gagawa mo sa family mo? Feeling ko po. Pero hindi po kasi ako vocal. Oo. Kumbaga, kung ano lang yung ma-offer ko na tulong. Sige, kahit ano man yan, financial or physical na tulong. Oo. Pero hindi ako yung nagpapangaral sa kanila. Wala silang naririnig sa akin. Basta, tulong lang ako. Kahit wala akong makuha pabalik, okay lang yun. O, ayan. So, dito naman tayo sa dito ba madalas ang eksena mo? Opo, dito. Oo. Tapos, sa mga nakapanood nun, or yung eksena na yun, dito yung eksena na inabutan ko si Mayor po ng yung bato. Alam niyo po yung meme na, ito bato, pukpok mo sa ulo mo. Kung sa mga oo. viewers natin yan. Ang ganda na eksena na yon. Ano nga yon? Nakalimutan ko rin po yung context, pero dito yung eksena na yon na inabutan ko si Mayor ng bato na iyahampas niya sa akin, or basta po may nagkakagulo dito, yung maraming tao. Tapos dumating bigla si Mayor, tapos inabutan ko siya ng bato, ganun. Oo. Dito yun sa Ang na ganda yun. no eksena na yun. Dito. Ako. Ewan ko po, sa mga hindi nakakaalam, ito na yung bintana ng simbahan. Dati. Opo, ito na po yun. Kasi nga po lumubog siya, di ba? Ito na yung naging silbing pintuan niya. Pero ito talaga yung bintana nila. Ganun siya kataas. Ganun Pero- kalaki yung nalubog. Wala pa ito, no? Wala Opo, pa yan, ano? Wala pang mga ganyan. Oo, wala pa yung garden na yan na nasa harap ng simbahan mismo. Parang isang malaking spasyo lang po siya dyan. Oo. Dito tayo. Let's go. Dito naman, anong mga natatandaan mong eksena rito? Dito ko unang natatandaan, naka-eksena ko si Miss LT. Si Lorna. Miss Lorna Tolentino, tapos si Sir Gardo Versosa. Dito sobrang remarkable po sa akin yung kasi naalala ko sobrang kabado ko nung time na yun kasi may naririnig ako. Veterana yung actress ng mga ka-eksena ko. Like mga bigatin ho talaga. So nakaramdam din ako ng pressure nung time na yun kahit ganong edad pa lang ako na wait lang. Kailangan kong galingan, parang ganun po. Oo. Pero yun, yung ganong eksena. Ano ang pinaka hindi mo makakalimutang eksena sa May Bukas Pa? Siguro po yung doon sa loob kanina. Kung nakaratay na si Santino doon sa nung patay na. Oo, yun lahat kami umiiyak. Kasi nandun ako sa gitna. Oo, dahil Tapos, namatay ka. Nagtataka ko bakit ang dami nakapalimot sa akin. Oo. Tapos gumagalaw yung, parang gusto kong sumilip. Ewan ko nga po kung may clip na nakita na gumalaw yung mata ko eh. Oh, hindi namatay ka noon. Opo, Lahat kami nag-iyakan. Opo. Sakit po. Yes po. Hello po. Hi po. Hindi po. Siya po ay yung... Oh, Yes po. Sige po. ano rin, umiyak ang buong bayan nung namatay si Santino. Grabe. Bakit ako nakahigalan dito? Tapos sabi, wag daw ako gagalaw, ganyan. Nakatulog ka. Opo, hanggang sa nakatulog Sabi ko, ako. nakatulog ng lolo mo. Normal yung mga ganong eksena, yung pagpatay ka kunyari. Mm. Siyempre nakapikit ka, wala kang gagawin. So wala talaga. Ang tendency is makakatulog ka po talaga. Ganun. Oh. So, ikaw ba, Zijan, nangangarap ka rin ba na sana makagawa ulit ng May Bukas Pa ang ABS-CBN? Oo naman po. Siyempre parang kahit di na ako yung tipong makakita tayo ng bata na yung... Full of innocence. Opo, innocence. Yung yung wala pa talagang muwang na makakita mo yung innocence sa mata, sa bawat kilos niya. Tapos yung ganun din na magsalita. Bakit hindi mag-remake yung ABS ng ganong content ulit? Kasi nag-try sila dati. Naging successful naman. Bakit hindi nila ulit subukan ngayon? Tsaka parang importante rin yung mga ganong story or content sa ngayon kasi nga yung mga tao, nagdedesisyon sila ayon sa nakikita nila. Kumbaga wala na si God sa isip nila, ganyan. Or madami nang matitigas yung ulo. Kailangan na ng ganong palabas ulit na bumalik yung faith nyo kay God. Parang ganyan. Ano ang mga naituro ng mga artista sa'yo rito? Meron ka bang particular in mind na ito si Tito Jaime na ituro sa akin, ito si Dominic Ochoa na ituro sa akin, si Natatawa ako. Albert Martinez. Natatawa ako kasi nung mga panahon po na yun, puro puro kalokohan lang tinuturo nila sa akin. Hindi ko pwede sabihin.
Pero nung medyo nagbibinata na ako, nung nakakasama ko na sila, doon ko lang natutunan na yung maging professional. Tsaka sila dati, nung binabalikan ko po yung mga naaalala ko, ano sila, yung nagme-memorize talaga sila ng script. Kaya siguro sa kanila ko nakuha yung ganun. Na hindi ako aware naman nung bata ako na, ganun pala yun. Kasi Kailangan ko dinidiktar minsan sa'yo, Opo, di ba? hindi po ako marunong magbasa pa dati. So, feed talaga kahit paulit-ulit. Oo. Tapos, ayun, hanggang sa makukuha ko na siya. Ewan ko po, talent din siguro talaga or gift talaga siya. Totoo. Na pinahalagahan ko din kaya yun, mas hinasa ko pa kumbaga. Na parang, Nag-tantrums din ba si Santino nung araw o si Jan? Ay, oo, grabe. Na parang ayaw mo mag-taping, pagod ka na, gusto mo na lang matulog, inistorbo ka sa tulog. Meron po yan akong kwento nung sisimula pa lang yung May Bukas pa. Like, hindi pa talaga siya yung taon na nasa gitna ganun. As in, mga first shooting days pa lang. Yung director namin si Direk Jerome Pobocan, nagtatantrums ako nung time na yun. Tapos, sabi niya sa akin na parang, pag di nyo inayos yan, papalitan ko yan. Sinabi niya sa manager ko, tsaka sa lola ko. That time, lola ko pa po ko lagi kong kasama. Tapos, naisip ko na, paano ko nagtuloy-tuloy yung tantrums ko nun? Wala sana ako dito ngayon. Yung mga ganun po bang maliliit na bagay na kung di ako napatahan siguro nun, wala na ako, iba na yung kinuha nila. Oo. Natakot ka na baka palitan ka nga. Kaya... baka po siguro nung time na yun. Gusto ko makuha tong project na to. Kaya yung lola ko din, parang push na po sa akin na parang may palabas ka na, parang gano'n. Kaya siguro po, pinilit niya rin ako na, kasi matyaga po yung lola ko, siya lagi yung kasama ko dito. Tapos, pag kunyari, inaantok na ako, kasi yung taping nun, ano talaga paspasan talaga. Tapos, sa edad ko na yun, ang hirap talaga kasi hindi mo maiiwasan yung tantrums. So, ang ginagawa niya, iikot kami dito sa loob ng simbahan hanggang doon po sa likod para lang magising ako. Tapos, ito, yung sepulkro na to, lagi kaming pumupunta dyan para magdasal ng lola ko. Ganun. Pag inaantok ako, dito ako dinadala ng lola ko. Dito po sa may likod. Kasi pwede mo hawakan yung paa niya eh. Dito po. So, pwede kang magdasal dito, tapos hawakan mo yung paa ng sepulkro. Tapos nagdadasal kami. Pag kunyari, antok na ako, yung kunyari, galing dinner break or lunch break, tapos nakatulog ako, dito niya ako dadalhin. Para magising ako, hindi ako. So totoo nagigising ka rito? Opo, totoo. Kaya nakakapag-eksena po ako pag dinadala ko ng lola ko dito. Kasi that time, natatakot ako. Kasi po pinapahawak niya sa akin yung paa. Kasi bubuhatin ako ng lola ko, tapos papahawak niya sa akin yung paa. Magdadasal kami dito. Natatakot ako na, baka gumalaw. Kasi hawakan ko yung paa. Ganun yung mindset ko dati. So every time you visit San Guillermo Church, matik yan, dito ka pupunta? Opo, dito po. Hindi pwedeng hindi to daanan. Ano to, panata mo na hindi pwedeng lumipas ang isang taon nang hindi ko nadadalaw itong simbahan na to? Parang gano'n na nga po yung ginagawa ko siguro. Na parang binabalikan ko rin kung saan ako nagsimula. Balik tanaw lang, gano'n. Pag bumabalik ako dito, naalala ko yung mga pinagagawa ko, ganyan. Kaya nakagaan din sa loob. Kung saan ako nagsimula, saan ka nanggaling. Merong mga na pag naging child star, paglaki, sa mga panahon ngayon, kasi yung Kininyo Mula, siya lang ang child star nung araw. So, yung mga child star ngayon, paglaki parang bihira sila na parang mas sikat sila nung child star sila kaysa nung lumaki sila. Sa punto ng karir mo ngayon? Panapanahon lang po kasi talaga yan. Pag para sa'yo talaga naniniwala ako doon. Tsaka pag andyan na sa harap mo, pahalagahan mo. And yung sinasabi niyo po na sana hindi na lang ako lumaki, sana bata na lang ako. Kasi hindi mo mapipigilan yun eh. Parang tatanda ka talaga, yun talaga yung realidad. Pero simula bata ako, parang in-instill ng mga tao sa paligid ko na huwag kang yayabang, ganyan, or magpasalamat ka pa rin kung saan ka nang galing. Tapos kung nasan ka ngayon, syempre importante yun. Pati yung pagiging makatao. Kasi yung parang para sa akin yung pinaka-importante. Parang ang daming maka-Diyos pero hindi makatao. Mas maganda yung maka-Diyos ka na, makatao ka pa. Parang mas okay yung ganun. Tsaka okay lang kahit hindi ka sikat. Basta yung trabaho mo nandyan pa din. Andyan ka. Kasi gaya nga nung sinasabi ng mga veterano na nakakatrabaho ko, hindi to pasikatan. Basta patagalan dito. Longevity labanan dito. Kaya kahit po, thankful ako na ang dami pa rin pumapasok na proyekto sa akin. Yun nga yung sinasabi ko na pag andyan, pahalagahan mo para babalik rin naman sa yun eh. Kahit mahirap din minsan, syempre di maiiwasan sa trabaho yun. Tiis lang, ganyan. Pero sa panahon ngayon, Santino, ano yung napapansin mo sa mga artista ngayon? Sa totoo lang po, yung mga nakatrabaho ko kasi noon, puros mga matatanda. Kaya iba yung mga napulot ko sa kanila. Sa panahon ngayon, di pa po ako nakaka-work ng mga halos kaedad ko eh. Recently lang yung senior high street. Pero solid naman
naman sila. Oo. Pero iba rin yung high street family, senior high. Parang sila yung tinuturing ko rin na kaedad ko, na ka-vibe ko. Kasi po ngayon lang ako nagkaroon ng ganung mga katrabaho. Kasi iniisip ko dati na, paano kaya pag nagkaroon ako ng mga katrabaho kong kaedad, magiging kaano ko kaya sila? Kasundo ko kaya sila? Pero yun, sa awa naman ng Diyos, naging katropa ko sila, ganun po. Pero yung iba na, para kasing labanan ngayon talaga, pasikatan yung ganun yung, Correct. sige, sikat ako, ganyan. Pero iba pa rin yung pahabaan, tsaka hasain mo kung saan ka magaling. Yun yung sa akin. Yung mindset ko. Yung sa isang taon na ikaw ay naging Santino, ano ang ginawa ni Santino sa kanyang kinita? O maaga ka bang naging breadwinner? Maaga po ako naging breadwinner. Nung time na yun po, kasi di pa ako aware na kumikita na pala ako ng mga ganong kalaking halagang pera. So, sobrang laking role ng lola ko sa buhay ko kasi siya yung kahit pa paano nag-invest sa mga ganito, sa ganyan. Siya po yung... In-invest niya yung pera mo sa mga lupa, ganyan? Opo, yes po. Tapos, yung pinakalat-kalat niya, ganyan. Investment dito, investment dyan. So, nung siguro po mga 15, 16 pa lang ako nagkaroon ng awareness dun sa mga ganong bagay na, okay, parang gusto ko to i-handle Parang ganon, okay, hawakan ko na yung pera ko. So binigyan ka na ng freedom to handle your finances. Yes po. Pero hindi naman yung freedom talaga, sige, sa'yo na yan. Ano mo na yung pera mo. May control pa din kahit papano. Tsaka the way kasi ako pinalaki rin ng mga magulang ko, hindi ako maluho. Kumbaga, kung ano lang po kung ano yung buhay namin noon, na yung lifestyle noon namin, ganun pa rin hanggang ngayon, na hindi masyadong magastos. Kung ano lang yung mga kailangan mo, hindi yung mga gusto mo. Parang dun mo rin titimbangin. Hindi, gusto ko lang to, hindi ko to kailangan, hindi ko siya bibilin. Pero pag kailangan mo, yan, bili mo. So dahil isa ng veterano sa industriya si Santino o Grabe yung si veterano. Zijan, ano mapapayo mo sa mga artista sa mga panahon ngayon dahil nag-iiba na rin mga ugali nila or yung Naku po, behavior hirap nila magsalita. towards sa set, sa mga tao, sa set? At the end of the day kasi po, ano pa rin parang bukod sa magkakatrabaho kayo, importante talaga yung respeto sa isa't isa. Hindi kahit di sa artista, kahit sa mga crew, sa mga PA, mga utility, yan yung mga nasa laylayan, kumbaga, nasa laylayan. Sobrang importante yung pakikisama sa kanila, yung kahit onting pasasalamat lang na, kunyari, binigyan ka ng tubig, yung utility, ang laking bagay nun. Kasi yung mga nakatrabaho kong utility, crew member, director noon, nandito pa rin sila hanggang ngayon. Production staff, biglang lalaki silang Yes, tao din. PA pa lang dati, ngayon, VP na. Diba, mga ganun po, yung mga ganung mga ganung pangyayari na, yung boss ko pala to, parang ganyan. Okay. Kaya importante po yung marunong ka makisama, marunong kang rumispeto, maging aware ka sa paligid mo, na hindi naman maging self-conscious ka in a way na ganun, na parang maging empathetic ka, ganyan, sa mga tao. Yun yung pinaka-importante. Tsaka yung maging grateful ka sa kung anong binibigay sa'yo. Kasi ang laking responsibilidad rin nung, kunyari, kunin ka sa isang role, kahit maliit na role lang yan, responsibilidad mo yun, kailangan mo pangalagaan yun. Yun. Thank you so much. Thank you, Thank you po. Santino. Thank you po, mga May to. sakit ako. Baka pwede mo kipuin. May panyo po ba kayo dyan? Oo, diba? Diyos ko. Grabe talaga yung sabi ko, oh my God, hindi tayo makakatuloy ng taping. Kasi nga, ang daming tao. Tapos talaga nagsisigawan na yung mga production staff na, hindi po nakakapagpagaling si Jan. Character niya lang po si Santino. Yan ang may bukas pa. Yan po ang nagagawa ng show na ito sa buhay ng mga tao. At sana nga po, parang hindi mawala sa isipan natin na laging may bukas pa na naghihintay sa atin.